Magandang araw mga kuys! Ngayong araw ay samahan niyo kami mag-camping dito sa Sibal Point National Park na matatagpuan dito sa Sutton West, Ontario, Canada. Dito ay samahan ninyo ako ma-experience na magtayo ng sarili kong tent, magkabit ng hammock sa puno nang walang nahuhulog, mag-setup ng mga gamit at mahihigaan, kumain, at lumanghap ng malamig at sariwang hangin. Kaya ano pang hinihintay natin? Camping na! At dahil long weekend, Thanksgiving holiday dito sa Canada, ay naisipan namin mag-camping. Inimbita tayo ng mga kuys natin at mga ateng na mga veterano na sa pagka-camping. Dito nga ay susubukan ko matulog sa tent na may malamig na klima sa loob ng 3 araw. Dito ay mahigit 3 oras ang aming biniyahe bago namin marating ang provincial park at camping site na ito. May mga iba kaming kasama na nauna na sa mismong site dahil umaga pa lang ay lumakad na sila papunta dito. Dahil masipag nga kami, pumasok pa kami ng umaga at pagkatapos nga noon ay saka kami nagpunta dito. At yun na nga, matapos kong matulog sa mahabang biyahe ay nakarating na kami sa wakas. Dito sa entrance ay sasalubungin kayo ng magandang receptionist para i-check at i-confirm ang inyong appointment na camping para sa 3 araw. We have a reservation, site number 66, TBMJ 082. At dito nga ay napalaban sa Englishan si Kuya Jess sa receptionist. Where can I buy the firewood? Yeah. We come back here. We're gonna pay to you. Maybe later. Okay, thank you. Ano sabi na? At dahil nga dugo-dugo na ang ilong ni Kuya Jess, ay minabuti na naming dumiretso sa campsite. Dito nga sa loob ng camping site ay makikita ang matataas na puno, iba't ibang uri ng camper van at makukulay na tent. Sa puntong ito, dahil nauna na ang aming mga kasama at sumunod lamang kami, kinakailangan na namin yatang baliktarin ang aming mga suot dahil naliligaw na yata kami. Siyempre, joke lang yon. Dahil meron naman kaming dalang mapa ng buong camping site. Dito ay makikita ang buong pamilyang ito na sama-sama at masayang nagka-camping sa ilalim ng matataas na puno at malamig na klima. Matapos ang mahabang pag-iikot at paghahanap, ay nakita na namin ang aming mga kasama at ang aming mismong camping site. Dito ay agad kong pinagmasdan ang matataas na puno, nilanghap ang sariwang hangin, at in-enjoy ang magandang paligid. Sa puntong ito, ay tapos na sila mag-setup ng kanilang mga tent, inaayos na lamang nila ang aming gamit na pangkusina para sa mga pagkain na lulutuin. Dito ay nagpapaliyab na ng apoy si Makisig Outdoor para sa gagamiting bonfire mamaya. Ano, magsiset ka ng tent mo o bukas na? Sige, set ako! Set natin! At dahil first timer nga tayo, at susubok tayo magtayo ng sarili nating tent, dito ay kukuha tayo ng mga idea at diskarte kung paano nila tinayo ang kanilang mga tent. At agad nga akong naghanap ng magandang spot, sinimulan magpatong ng 2 makapal na lona at sinimulan na itayo ang aking tent. Dahil nga hapon na at malapit na magdilim, ay tinulungan na nila akong buuin ang aking tent. Matapos ang ilang minuto na pag-aayos at pagbubuo ng aking magiging tent, sa wakas ay may papasok ko na ang aking mga kagamitan. Dito ay sinimulan ko na nga hanginan ang aking inflatable bed para magamit sa masarap at komportableng pagtulog. Nagdala din ako ng makakapal na bedsheet at makakapal na kumot para komportable ang ating pagtulog. Pinasok ko na rin ang aking mga natitirang gamit para all set na ang ating tent. Good for 4 person nga pala ang ating tent, kaya swak na swak ito pang pamilya. At dahil solo nga ako, pwede pa ako mag-basketball dito. Nag-setup na rin ako ng portable light
na gagamitin natin sa loob ng tent para mas maginhawa at maliwanag ang buhay. At dahil nga natapos na ang ating tent, naipasok na ang kakailanganing mga gamit, magiging ating inflatable na bed na tutulugan. Ngayon naman ay magse-set up tayo ng hammock para mas feel na feel natin ang pagiging campers. Dito, kailangan nating siguraduhin na matibay ang pagkakabit ng mga tali sa dalawang puno para hindi mahulog ang sinumang sasakay dito at masisi sa bandang huli. At dahil medyo madilim na at malapit na ang hapunan, narito at nakagayak na ang ating kusina at mga sangkap na lulutuin para sa ating hapunan. At sinimulan na nga ni Chef Kenneth ang kanyang specialty. Tinawing tuna. Tilawin tuna. Sarap mo. At dito nga ay hinanda na ni Kuyang ang tuna na gagamitin ni Chef Kenneth para sa kanyang kilawin. Matapos maluto ang lahat ng putahe, maihanda ang lahat ng kakainin, dito ay sabay-sabay na kaming kumain. Okay. Sa aming kalagitnaan ng masarap na kainan, may isang skunk na residente rito na sa amin ay bumisita. Pagkatapos namin kumain, mag-relax at magkwentuhan, ay oras na para mamahinga. At dito ko na rin tatapusin ang part 1 ng aking first time camping experience. Kung ikaw ay umabot sa punto na to, maraming salamat sa pagsayang sa 7 minuto ng oras ng buhay mo. Salamat sa panood mga kuys. Paalam!